O mga kababayan, napanood nyo itong interview ni Amy? Yung, if you read between the lines mga kababayan, parang mapapaisip ka talaga na sinabi ba niya na parang oto-oto ang presidente kapatid niya? Dahil nakiusap mga kababayan sa mga tauhan ni BBM na huwag nyo naman guyuhin ang aking kapatid dahil mapapahamak siya. Bakit makikiusap ka pa sa kanila, Amy? Wala ba sariling utak niyang kapatid mo? Wala ba siyang common science, sabi ni Pacquiao? Arithmetic? Matik-matik? Bakit ka pa makikiusap sa mga tauhan niya kung ang kapatid mo naman ang presidente? At kung alam talaga niya ang kanyang ginagawa, ay walang problema, di ba? Bakit ka mag-worry? Hindi ba marunong ang iyong kapatid na presidente? O panoorin niyo pa mga kababayan, ha? Huwag naman ninyo ipahamak yung aking kapatid. Ilang beses na yan nakiusap mga kababayan, ha? Hindi ito una mga kababayan na huwag ipahamak ang kanyang kapatid. Ano ba yan, bata? Wala ba yan sariling desisyon sa buhay? Paano pa yan naging presidente kung hindi pala marunong magdesisyon? Ano ba itong pinapalabas mong, Amy? Na iyong ading na kapatid ay isang uto-uto? Na magugoyo ng kanyang mga tauhan? Mukhang lumalabas sa ganyan mga kababayan base dito sa pakiusap ni Amy, ha. Many times na po niya itong neuter. Binanggit sa media mga kababayan na huwag niyo namang ipahamak ang aking kapatid. Na nabibigyan daw ng mga wrong information mga kababayan o ganyan. Smeo, ano ba yan si BBM? Napifeed lang ng kung ano-ano ng kanyang mga tauhan? Baka naman kung ano-ano ang report ninyo sa ading ko. Huwag naman ninyo ipahamak yung aking kapatid. Huwag naman ninyo ipapasok at pipilitin na pirmahan yung alanganin. Ang tanong namin, Amy, sino ba talaga ang ina-address mo? Si Tambaloslos? Si Liza Araneta Marcos? Bakit hindi mo pagsabihan ang iyong kapatid na presidente na man up? Ikaw ang presidente, bakit ka magpapalikta sa iba? Lalong-lalo na yung mga walang mandato, di ba? Yung alanganin. This is Si Amy, no, mayroon din siyang problema dyan sa kanyang nasal cavity, no, mga kababayan, katulad ni BBM. Ganyan, habang nagsasalita. Ewan talaga natin. naman. Pero matangos ang ilong ni Amy. Dahil ba yan sa mga pulbo o dahil sa pagpapapinokyo, mga kababayan? A very, very bad budget. Bad budget. Sa makatuwid, ang sabi ng iba, eto na ang pinakakurap na budget sa kasaysayan. Dinaig pa ang ama mong diktador. Nakurap ng ading mong si Da Junior. Talagang ito ay labag sa konstitusyon, Kapatid na mismo ang nagsabi, labag sa konstitusyon. labag sa ilang batas, at labag sa damdamin at pangangailangan ng tao. O pagsabihan mo kapatid mo na magdesisyon na siya talaga. Pwera na lang mga kababayan, pwera na lang. Base dito sa ating nakikita, no, sa mga indirect words ni Amy, mga kababayan, parang nakukontrol ba si BBM ng ibang tao? Kanyang asawa, Tambaloslos at iba pa niyang mga tauhan? Hindi ba siya marunong magdesisyon sa kanyang sarili? Paano pa siya naging presidente? Bakit ka pa nag-aambisyon dyan kung hindi ka pala marunong mag-handle bilang presidente? Dahil masasabi natin yan mga kababayan, dahil si Sara na mismo ang nagsabi, ha, mayroon tayong leader na hindi marunong magpresidente. Singag-ngag. Tapos ito na, parang kinumpirma na ni Amy na inuuto siya ng kanyang mga tauhan, di ba? So, kinakailangan at humihingi nga ako na i-recommit na lamang sa BICAM. Alam ko na ang announcement kanina talagang hindi raw maaari ibalik sa BICAM. Ang problema niyan mga kababayan kung hindi matutuloy yung budget na iyan, re-enacted budget, yung anong budget nung nakaraang taon na ang daming ayuda na naman ang marire-enact. Nais ko lang ipaliwanag na pwedeng ibalik sa BICAM. Ang liwanag ng utos ng ating konstitusyon. Bakit nasa 900 billion lang yan samantalang yung DPWH? Mas malaki ang DPWH budget mga kababayan kaysa sa Department of Education. At alam niyo ba kung anong nagpapalobo sa DPWH? Sa DPWH budget? Ay, ang flood control! Diyos me, animal! Parang na-double order tayo sa flood control mga kababayan dahil di ba nagre-reklamo tayo ang laki-laki ng gastos tapos bumabaha pa rin. Ngayon, dinagdagan ang budget para sige, magbibuild tayo ng more flood control. Kung 5,500 yung dating sinabi ni BBM, doblado.
Mas marami pa ngayon. Pero kung hahanapin mo, hindi mo makikita. Nasa 1.1 plus trillion. Nakakakaba eh. Grabe no, trillion na ang budget ng DPWH. Samantalang nung panahon ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, ang overall lahat-lahat na, nasa 3 trillion lang mga kababayan. Ngayon, DPWH pa lang, trillion na. Kaya nananawagan ako, mas kabisado niya yung ating konstitusyon. Huwag naman ninyo ipahamak yung aking kapatid. Wala ba yung utak? Bata ba yan? Uto-uto ba yan? Huwag naman ninyo ipapasok at pipilitin na pirmahan yung alanganin. Hindi ba yan marunong magbasa, magbalanse, arithmetic, mathematics? Wala ba yung common science? Ako rin ay nakikisuyo sa DBM na huwag tayo mauwi sa sistema ng FLR, yung mahiwagang for later release, na talagang palakasan at May sipon ang lahat ay lumuluhod sa DBM at sa mga bossing ng DBM para makakuha ng project. Baka ganyan ang gusto nila mga kababayan para pag makaawa ang mga ahensya ng gobyerno sa kanila, nabigyan ng pera. Bad budget kung ilarawan ni Senator Very Amy Marcos bad ang budget. niratipakahang pambansang pondo ng Kongreso. Hirit tuloy ng Senadora, ibalik na lang sa BICAM ang panukala imbes na ma-veto ang ilang pondo. Yan ang mangyayari talaga mga kababayan kapag naglagay tayo ng weak leader. Tama nga sa dating Pangulong Duterte. Ngayon, nagkandileche-leche ang bansa natin. Nasa frontline balitang yan si Mean Los Baños. To the rescue ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos kaugnay ng issue sa 2025 To the rescue, sige i-rescue mo. national budget. Ayon kay Senadora Amy, may ilang paglabag sa saligang batas ang budget na niratipikahan ng Kongreso. Kapatid na mismo ng Pangulo ang nagsabi, nilabag ang saligang batas. This is talaga naman a very, very bad budget. Bad budget. Talagang ito ay labag sa konstitusyon, labag sa ilang batas, at labag sa damdamin at pangangailangan ng tao. Talaga. Pero si House Speaker Martin Romualdez Eto mga kababayan, ang isa sa nagpapagulo sa bansang ito. At isa din sa dahilan kung bakit nagkakaganyan ang budget dyan. ipinagtanggol ang pondo para sa AKAP. Pinagpilitan ng ayuda at saka proyekto ng DPWH mga kababayan kung saan sila makikinabang. Diyos mio, ito mga hayop. Hayop talaga sa pondo ng bayan. Ayuda Ayuda! is Ayuda! not charity, it Oh. is justice. Justisya daw mga kababayan, Diyos mio, kung ano-ano ang pinagsasabi para lang ma-justify ang kanyang ayuda nation. Sa mga kontra sa ayuda, handang ipakita ng administrasyong ito Feeling niya siya ang administrasyon mga kababayan, no? Ito ang isa sa nagpapahamak sa kapatid mo, Amy. Direktahin mo na. Di mo ba mapagsabihan ang kapatid mong si Ading na alisin na yung panggulo sa administrasyong kung ito? saan napunta ang Pero na lang mga kababayan kung nagiging Trojan horse na naman mga kababayan na kunwari kakampi. Para may leverage sila mga kababayan sa kalaban. bawat sentimong inilaan para rito. Para rito. Ang mga may hawak ng pondo, ang Utal-utal, mga no? departamento tulad ng DSWD, DOLE at DOH, sila ang nagpapatakbo ng mga programa. Bakit nandun ka palagi pag namimigay-migay ng Hindi ayuda? ang Kongreso. Walang pinangalanan pero may pasaring si Romualdez sa mga bumabatikos sa AKAP. Lahat ng programa ito may totoong benepisyaryo. Ipakita mo. Billions and billions of budget mga kababayan. Pero bakit ang nakikita natin doon sa mga video, iilan-ilan lang ang tao. Hindi nga aabot ng 1,000 per area, di ba? Malamang ang ilan, doble-doble pa. O baka invento, patay na. May totoong resibo. May totoong resibo daw. Pakita mo, ungas. Anyway, mga kababayan, kaya pala hindi sila napaflag ng COA dahil ang requirement ng COA sa kanila, certification lang. Paano ka mapaflag niyan? Walang notice of disallowance. Paano ka manonotice ng disallowance yan kung certification lang? Sila din ang naggumawa ng batas na iyan, mga kababayan. Walang resibo. I certify na nagastos ko na, tapos. Mula sa Yan Commission lang ay isasabit mo sa COA. Audit. Palakpakan ang mga buhaya. Ano masasabi niyo dito mga kababayan sa kagaguhan ng bangag administration ngayon? Post your comments below.